Hello mga sis, sobrang dami kong scrap na fussy wire nung gumawa ako ng tulips, 300 tulips kasi yun, kaya napakarami kong scrap. Hindi ko alam kung bakit sobrang dami kong scrap kapag gumagawa ako ng tulips. Tinan mo naman yung red, ang dami. Meron pa ako niyan yung gumawa ako ng rose na 29 pieces. So nakakahinayang naman, sobrang dami niya. Kung itatapon mo lang, isipin natin kung pag-iisipan ko kung paano natin pwedeng pakinabangan yung mga scrap na to kaysa itapon natin. So start tayo sa fillers muna ngayon. So ayan, kuha ka lang ng mga pinagputulan ng fussy wires mo. Kailangan talaga naka-face mask kapag ginawa mo to kasi napakaraming himulmul na pwedeng mong masinghot. So ayan, ipo-fold mo lang siya sa gitna. Ayan. Hindi naman lahat magkakasing laki. So kailangan piliin mo lang yung magkakasing laki, or kung gusto mo naman na talagang magkakasing laki siya, i-cut mo na lang siya. So ayan, pinold ko na nga yung iba niyan kanina. Tapos isusort mo lang yung magkakasize. Pwede naman talagang hindi magkakasize yan kasi hindi mo naman din sukat yung mga pinagpuputulan mo. So pwede mo siyang putulin para maging magkakasukat siya. Sa part na yan, yung iba, ginagawa ko, pinagsasama-sama ko lang yung magkakalapit ng sukat, tas nakahiwala yung pinakamaliliit talaga para gawin ko siyang buds. Sa pag-assemble naman yan, 5 pieces yan para 5 petals each flower. Ayan. I-press mo lang siya, iikpitan mo lang yung hawak sa kanya pagka, ayan kasi ginagamit ko sinulid sa pagsasama sa kanya. Dati ginagamit ko dyan glue stick, pero mas bawas kasi yung pagka-bulky niya kapag sinulid yung ginagamit ko. So, ganyan lang yun. Inaral ko talaga kung paano gawin yung sinulid kasi may nakikita ako nagsisinulid. Tapos, tinignan ko kung paano nila ginagawa. So, gagawa ka lang ng loop. Tapos, ilalagay mo siya sa loob. Tapos, hila. Lock na siya. Ganyan lang siya. Ginagawa kong lock dyan 2 beses. Pero ikaw, kung gusto mo ng mas lock talaga, pwedeng 3. Pero ako, okay na sa akin yung 2 lock. So, yan, ganyan. Gagawa ka lang ng loop. Tapos, ipapasok mo siya sa loob. Tinatapat ko siya kung saan ko inikot yung sinulid para din siya mag-lock. Yan, hihigpitan ko lang. Pwede mo namang practicein na lang din kung saan ka nadadalian sa pagbubuhol ng sinulid. Pero mas maganda talaga kung sinulid yung gagamitin para manipis yung buhol sa ilalim. So yan, tas iayos lang yung petals. Okay na yun. Diba ang cute niya? So yan, yung iba naman na yan, i-assemble ko na para mabilis na lang tayo sa video. Dito naman tayo sa pinakamaliliit. Yung pinakamaliliit na yan, ginagawa ko siyang buds. Dalawa lang siya. 2 petal lang. Pinagsasama ko para makagawa ng buds. Yun naman kasing naging bilang nung mga nagawa ko na fold ko kanina is saktong-sakto lang. 3 flower, tas tag-2 siya na buds. So, ganun lang ulit, tatalian mo siya. So, dinadamihan ko yung ikot. Napansin ko kasi na mas madami yung ikot nung sinulid. Mas mahigpit siya. Tapos, 2 lock lang ulit. Yan. Tapos, i-curve ko lang yung dulo niya. Yan, may buds ka na. So, yun. Ayan naman, lalagyan ko siya ng stem. Kahit maliliit na stem, yung pinagtabasan na green naman ang nilalagay ko na stem sa kanya. Nilalagyan ko rin siya ng stem para mailagay ko siya pag inassemble sa stick. So, ginagawa ko, mas gusto ko talaga dyan yung binubuka ko yung ilalim niya. Tapos, dun ko itutuhog yung fussy wire, yung stick pang stem niya. Yan. Bubuka ko, lalagyan ko siya ng glue stick para ma-secure siya. Tapos, ilalagay ko yung kulay green. Pero, pwede rin naman ng iba. Kung ayaw mo na siyang isuksok dun sa gilid. Dun lang sa gilid, sa labas mo siya ilalagay. Kung ayaw mo siya sa gitna, dun na lang sa gilid. Kasi mas bulky kasi siya kapag nilagyan mo siya ng floral tape. So, ayan, nalagay na lahat ng stem. Pwede nang maglagay ng floral tape.
Yan. Tapos lalagyan ko siya ng makeup sa gitna. Kukulayan ko lang siya. Kasi ang ilalagay ko sa gitna niyan ay beads. Kung maglalagay kasi ng beads nang walang kulay yung gitna, hindi siya masyadong makikita, hindi siya masyadong pansin. So nilalagyan ko ng darker color sa gitna. So, ayan, lalagyan ko naman siya ng beads sa gitna. Mas madali kasi kung beads lang ilalagay kesa dun sa stamen. So, ayan, ang dami talaga ng beads na yan. Kung gusto niyo ng link kung saan ko siya nabili, ilalagay ko siya sa baba. Sobrang dami na niya, hindi mo alam kung gaano karaming bulaklak na malalagyan mo. Tapos, ang mura lang niya. So, ayan, yung buds naman, lalagyan ko din siya ng stem. Ayan, pinagputulan lang din yan. Basta lang siya meron siyang makapitan o maikapit doon sa may stick mamaya. Lalagyan ko siya ng stem, tapos lalagyan ko ng floral tape. So, yan. Yung kasing naging sukat naman ng mga bulaklak. May malaki, may maliit. So, pag inassemble ko siya mamaya, gagawin ko na lang maliit, papalaki. Maliit sa taas, papalaki sa baba. So, ayan, na-assemble ko na siya sa barbecue stick. Madalang ako gumamit ng floral wire. Puro barbecue stick ang ginagamit ko. So, ayan, sa buds, kinuha ko lang kung alin yung mas maliit. Tapos, isusunod ko yung mas malaki. Dito sa pag-assemble ko, mas dikit-dikit yung flower. So, pwede naman siya yung mas magkakalayo. Pero, meron kasi kung mga bouquet na mas prepare ko yung mas dikit-dikit yung flower compare dun sa mas hiwa-hiwalay. So, pero, depende na rin sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng mas magkakalayo yung flower, pwede naman. Nasa sa inyo kung paano nyo siya i-arrange. So, gagawa rin ako ng medyo malalayo yung mga flowers niya. So, ayan, aayos-ayusin mo lang siya. I-bend-bend mo lang kung saan mo siya gustong i-direction. So, ayan, meron ka ng fillers na gawa sa scrap. So, ayan, try natin mag-assemble nung medyo malalayo yung flower. So, stick uli. Tapos, arrange lang uli ng maliit, papalaki sa baba. Yan. So, sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng fillers sa mga scrap kaysa itapon natin, di ba? Ganon din naman kasi gagawa ka ng mga fillers tapos gagamit ka ng mga bago at saka buo na fussy wire, ginugupit lang din naman. So, ito naman para hindi lang din masayang yung mga pinagtabasan natin, mapakinabangan pa. So, ayun, sobrang dami pa talaga nung mga scrap ko na fussy wire. Sana makaisip pa ng idea kung paano pa natin pwedeng pakinabangan ng mga pinagtabasan natin.